Magandang araw, mga kaibigan, mga kapwa ko mangingisda. Ang inyong lingkod, ang inyong fishing buddy, ay narito muli para sa ating pinaka-aabangang forecast ng kagat ng isda. Kumusta ang mga biyahe ninyo nitong mga nakaraang araw? Sana ay naging masagana. Ngayon, pag-uusapan natin ang kung ano ang naghihintay sa atin sa ika-11 ng Oktubre, 2025 taon. Bakit kaya espesyal ang araw na ito para sa pangingisda dito sa Pilipinas? May hatid itong kaunting hamon, pero mayroon din itong mga oportunidad na kailangan nating samantalahin. Sa videong ito, malalaman ninyo hindi lang kung ano ang kagat, kundi pati na rin ang dahilan, kung bakit, at syempre, ang mga practical na tips para mas mapalaki ang tsansa ninyong umuwi na may bitbit na huli. Simulan natin sa ating mga target species at kung paano natin sila huhulihin. Tilapia, ang madaling hulihin pero may kakaibang gawi. Mga kaibigan, ang tilapia na paborito ng marami ay inaasahang magiging aktibo sa araw na ito. Ayon sa aking karanasan, ang tilapia ay madalas mangagat sa mga lugar na may mababaw na tubig, lalo na kung mayroong mga damo o halaman sa ilalim. Dahil sa inaasahang pag-ulan sa araw na ito, ang mga tabing ilog at lawa na may kaunting paglabo ay magiging mainam na spot. Ang tubig na medyo maputik ay magtatago sa inyo mula sa mapanlinlang na mata ng tilapia. Kung saan sila nag-iipon, lalo na sa panahon ng pangingitlog mula Oktubre hanggang Disyembre, doon sila masisigla. Gumamit ng pino ngunit matibay na pamansing. Ang mga simpleng pain tulad ng nilagang kanin, malambot na tinapay, o maliit na hipon ay epektibo. Kung gumagamit kayo ng float, itakda ito para ang pain ay lumutang sa ilalim, malapit sa putik. Maliit na sikreto, subukan ang light line at maliliit na kawil para mas hindi sila magduda. Bangus, milkfish, ang fighter ng baybayin. Ang bangus, na kilala sa bilis at lakas nito, ay isa ring magandang puntiryahin dahil sa mainit na temperatura ng tubig, madalas silang matatagpuan sa mga bakawan or fish pens na malapit sa coastal areas. Kung mayroong kaunting ambon or ulan, minsan mas nagiging aktibo sila. Humanap ng mga bahagi ng bakawan na may malalim na patalim sa gilid. Para sa pain, sariwang tinapay na minasa or green algae ang aking irerekomenda. Ang mga fly fishing setups na may artificial flies na panggaya sa algae ay napakabisa rin. Ang bangus ay maingat, kaya kailangan ng mahabang leader at maingat na paghagis. Kapag kumagat, maghanda para sa laban dahil tiyak na paikutin kayo nito. Lapu-lapu, grouper, at maya-maya, snapper, ang mga hari ng bahura. Para naman sa mga mahilig sa saltwater fishing, ang lapu-lapu at maya-maya ay patuloy na naghahanap ng pagkain sa mga bahura o reefs. Sa temperaturang 29 hanggang 30 degrees Celsius ng dagat sa Oktubre, ang mga isdang ito ay malusog at aktibo. Hanapin sila sa paligid ng mga coral formations, malalaking bato, at sa mga estrukturang gawa ng tao tulad ng mga pier o wrecks. Ang mga lugar na may bahagyang agos ay mas mainam dahil doon din dinadala ang kanilang pagkain. Ang pinakamabisang pain ay sariwang hipon, pusit, o maliliit na isda. Gumamit ng medium to heavy tackle, lalo na kung nasa matarik na bahura kayo, para maiwasan ang pagkaputol ng linya. Ang paggamit ng jigging or bottom fishing techniques ay subok at epektibo sa mga isdang ito. Ngayon, dumako tayo sa siyentipikong basihan ng ating forecast. Pagsusuri sa kondisyon. Panahon. Sa ika-11 ng Oktubre, 2025 taon, asahan natin ng mga pag-ulan sa araw at maulap na kalangitan sa gabi. Mayroon tayong 45% tsansa ng ulan sa maghapon at gabi.
Ang temperatura ng hangin ay aabot sa pagitan ng 26 na degrees Celsius at 29 na degrees Celsius na tipikal sa mainit na klima ng Pilipinas sa Oktubre. Ang halumigmig ay nasa 86%. Ang hangin sa pangkalahatan ay banayad na may average na bilis na 8 kilometro kada oras. Ang mga pag-ulan ay maaaring magpataas ng antas ng tubig sa mga ilog at lawa na nagdadala ng mas maraming pagkain at nagpapalabnaw ng tubig na nagiging sanhi upang ang isda ay maging mas agresibo. Ang matatag na presyo ng atmosfera sa kabila ng pag-ulan ay nagpapahiwatig na hindi magkakaroon ng malaking pagbabago sa mood ng isda. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig sa dagat sa Pilipinas ngayong Oktubre ay inaasahang nasa paligid ng 29 na degrees Celsius. Ito ay perpektong temperatura para sa karamihan ng mga tropikal na isda. Ang mainit na tubig ay nagpapabilis ng metabolismo ng isda. Ibig sabihin, mas marami silang kakainin at mas magiging aktibo sila. Kaya naman, ang kanilang paghahanap ng pagkain ay tuloy-tuloy. Phase ng buwan. Sa ika-11 ng Oktubre, 2025 taon, ang buwan ay nasa waning gibbous phase. Ito ay nangangahulugan na ang buwan ay lumiliwanag sa pagitan ng 77.4% at 80.35% at nasa 18.73 araw hanggang 19.42 araw ang edad mula sa bagong buwan. Ayon sa mga popular na paniniwala ng mga mangingisda, ang waning gibbous ay karaniwang nangangahulugan ng isang fair to good na kagat. Mas magiging aktibo ang isda, lalo na sa mga major at minor feeding times na madalas konektado sa pagtaas at pagbaba ng buwan. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Ang Oktubre ay isang panahon ng transisyon sa Pilipinas para sa maraming uri ng isda. Dahil sa mainit na panahon at pangingitlog ng ilang uri tulad ng tilapia, ang pangkalahatang aktibidad ng isda ay magiging aktibo. Ang mga species tulad ng bangus, lapu-lapu at maya-maya ay patuloy na mangangaso. Sa pangkalahatan, masasabi nating aktibo ang kagat sa araw na ito. Ang mainit na temperatura ng tubig kasama ang sapat na halumigmig at presensya ng pag-ulan ay lilikha ng isang kapanapanabik na kapaligiran para sa isda. Kaya mga kaibigan, ang aking pangkalahatang pagtatasa ng kagat para sa ika-11 ng Oktubre ay porto aktibo at mapagbigay. Laki pala. Ang medyo maulan at mainit na panahon at ang patuloy na aktibidad ng isda dulot ng mainit na temperatura ng tubig ay magbibigay sa inyo ng magandang pagkakataon. Walang malalaking pagbabago sa presyo ng atmosfera, kaya hindi magiging masyadong kapritsoso ang isda. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga gamit. Naway maging masaya at masagana ang inyong pangingisda. Ni hindi ko kailangang sabihin, ni ulo ni buntot, ni kaliskis. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang videong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para updated kayo sa susunod nating fishing forecast. At syempre, ibahagi ninyo sa comment section. Saan kayo planong mangisda sa darating na weekend? Anong mga pain ang ginamit ninyo at ano ang mga nahuli ninyo kamakailan? I-share ang inyong mga tips at karanasan. Hanggang sa susunod, tight lines.